Guys, pupunta na tayo sa liguan ngayon guys. Isa sa liguan ng Gindulman, Bohol. Punta na tayo para makita nyo kung gaano rin kaganda ang liguan nila. Okay guys, nasa Tabahan tayo guys. Gindulman, Bohol, Tabahan. Papunta ng Anda to guys. Ayan. Sa unahan guys ay ang Tabahan Bridge. Ayan, Tabahan Bridge. Ito yung mukha ng Gindulman guys. Ayan. Minitor lang tayo, minitor. Ayan tayo guys, oh. So pansinin nyo, ayan. Ito yung highway ng Gindulman. Tabahan Bridge. Ayan, oh, Tabahan Bridge. Sa unahan guys. Highway ito nila, highway. Alright guys, ito yung Bunbun Beach, public beach ng Manganis guys sa may Gindulman. Ito, pasukin natin. Ang ganda ng kanilang daanan guys. Ayan oh, maintain na maintain. So, alamin natin guys kung ano nasa loob guys. Okay guys, ito yung Bunbun Beach sa Pugaling. Ito yung beach na open pa sa public at hindi pa nabili yata ng pribadong kumpanya to. Kaya nagtambak dito at napakaganda ng business guys. Ganito ka-busy yung Bus Dako at Bus Gamay at Bugnaw Sea ng Candabong dati. Sa parking pa lang guys, kumikita na sila. May 50 pesos na at 30 pesos sa mga motor. Ganun karami yan guys, ayan oh. Dahil open sila sa public. Ganito kaganda ang takbo ng business ng resorts na to. Bunbun, which means buhangin yan, Bisaya term yan ng Bunbun guys. So ganito kaganda, ganito rin kabisi yung dati naming tapat ng mga beach sa amin sa Candabong, San Isidro at doon sa Bugnaw Sea. Since binili na ng mga mayayaman at pinagbabawal na yung mga bisita, kaya dito nagtambakan na. So maganda ang negosyo, maganda ang takbo, maraming kumikita. May ice creaman dito, dirty ice cream nandyan. At kami ay wala pa kami mapistuhan. Pwede naman yata pumisto sa tabi-tabi lang kasi mainit pa. Guys, kasama ko pa rin nanay ko. Hindi nakakalakad, hindi to nakakapasyal mama ko guys. Kung lalo na kung wala ako kasi wala nakakalalay sa kanya. So papasyal tayo dito sa loob guys, papakita ko sa inyo. Gindulman, Bohol. Sa Gindulman to guys, Pugalin, hindi na to sa Anda guys ha. Gindulman to. So ganito kabisi ang lugar na to. Actually guys, yung buhangin ay brown, hindi kasing puti doon sa Candabong. Pero maraming tao kasi nga ito ay open pa sa public. Ayun guys oh. Open, marami pang mga kuan kasi nga open siya sa public. At ito si Kuya nagtitinda ng mangga oh. So maganda pa ang kuan nila, negosyo. Ganito yung mas busy ang Candabong dati. Ito, ay sorry po. May ice cream dito. Ayan. So yung buhangin guys, no, hindi ganong brown lang siya, pero malinis din. Hindi ko alam kung saan na yung napunta yung... Ayan guys, mahaba pala to guys. Ito mahaba pala to. Ang daming tao guys, ayan no. Ang daming tao. Ang daming tao guys. Ayan. Hindi ko na alam kung asa na sila napunta yung kasama ko. Pero yung kapatid ng misis ko kasi ay may position dito sa Gindulman. Marami siyang kilala sa barangay, kaya inalok kami ng kuan. Pero sa totoo lang guys, may mga lami-lamesa rito. Ayan. Ayan guys, ayan oh. Papasyal pa tayo mamaya guys. Papasyal pa tayo, doon pa tayo. Ito, papasyal pa tayo. Oh, maputi ang buhangin dito. Napakaraming tao. Wow, ganda. Ganda ng business guys. Ganda ng business. Tako ng business. Okay guys, ito yung ganito tindahan na maliit guys. Ganito yung Bus Dako at Bus Gamay dati. San Isidro, Candabong. Kaso lang, nawala na nga dahil nabili. Ewan ko lang kung mabibili to sa bagong may-ari. Alam ko nakabili ng mga may-ari ito. Baka yung local na talaga. Okay guys, sponsored ng kaibigan ng kapatid ng asawa ko guys. Yung nasa barangay. So pinaupo nila kami rito. At sponsored niya to. Parang libre, parang pinahiram. Baka pag may darating, palalayasin din kami dyan. So shout out sa iyo ma'am. Ayun o, andun doon o. Ayun o. Ganito ang style ng Candabong dati.
ang daming tao. Kayo lang, nabili ng mga mayayaman, hindi na kami pinapapasok, pati yung mga bisita sa lugar. Kaya dito yata nagtambakan, dito na guys, ayan, dami talagang tao guys, oh. Mas maraming tao, mas masaya, di ba? Ganun. So, naging tahimik yung lugar namin doon. Pero, ayan, oh, tutuusin na, pero guys, ang init talaga. May okay-okay yata dito guys, ayan. Ay, hindi pala, baon pala yun guys. Ang init guys, naglalang. Oh guys, tinan mo, marunong talaga mga negosyante guys. Oh, wala kami baso, then may binibentang baso, ayan oh. 'Di ba? Ang ganda ng ganito pagka business. So guys, hindi talaga maganda kung papasyalan natin banda ron guys. Kaso lang init, tinan mo yung araw guys oh. Galit na galit, gustong manganakit. Ayan guys oh. Grabe tong araw na to oh, tinan mo oh. Alas 4 lang ngayon guys, pero pag gusto pa niya manakit eh. Anyway, ayan, mamaya pero feeling ko guys, walang nakaharang na mga barriers dyan kasi papasok siya eh. So yung mga pating yata rito, hindi siya nakaka-access ganon. Kasi gindulman na yan dyan market eh. Kita mo diba guys, parang napabilog ganon oh. Napabilog. So parang hindi yata pinapasok ng bagyo tong lugar na to. Ayan guys oh. So doon banda yata ang pinakakuan guys. Ayan. Banda doon ang medyo. Pero walang nakaharang. Ay meron pala yan oh, mga buya. So siguro sobrang lalim. Ngayon guys, lalangoyin ko mamaya yun guys. Susurbihin ko yung gaano. Pero alam ko itong karakter ng dagat na to guys, ay tulad lang din ng Anday de Boracay. Parang yung mababa lang siya. Mababaw. So lalangoyin ko ngayon guys, para ikwento ko sa inyo kung anong karakteristik ng tubig na yan guys. Okay guys. Ay may kayating dyan no. So guys, talaga yung araw, ayaw nang tumigil. Gusto talagang manakit. So talagang susuungin na natin to para ipasyal ko kayo sa buong dagat ng Bunbon. Yeah, Bunbon Beach. Ayan. Ayan mga local nila guys. Ayan, oh. Ayan yung mga kuha nila. Bangka. Marami din mga isda rito. At marami ding barangay. Ayan, nagmumonitor barangay. Ayan guys, din punta tayo dun guys. Ayan doon may mga, yung may-ari siguro ng, mabuti pa sila, nirespeto nila yung, mabuti pa rito, nirespeto nila yung 50 meters mula dito. Kaya yung siguro yung private yan guys, tinan mo guys, nirespeto nila. Pero doon sa tapat namin guys, hindi ko alam bakit pinapayagan ng lokal. Ito kasi ay gundulman na kasi to guys. Kita mo guys oh, nirespeto nila oh. Tapos pinayagan nila rito. 'Di ba guys? Kasi nga yan ay sa kanila yan, lupa nila yan. May titulo sila diyan. Pero dito ganito, sa taong bayan to. Pero doon sa amin, sa Basdako, Basgamay, wala man lang binigay na access, tapos binigyan, sinirado pa nila. Parang gusto nila mangyari sa kanila yung dagat. Shout out sa Anda Municipality. I hope na yung mga taga-Anda na manood dito sa video na to. Kita mo yung gindulman sa Pugaling sa Bunbon. Alam ko yan ay private yan. Pinirespeto nila yung 50 meters, in-implement nila. Kaya nagkaroon ng maayos na business ang mga lokal na may mga tinda at binigyan ng pagkakataong kumita. Ang nangyari, ang mga lokal doon sa amin, hindi ko alam kung may mga kuwan, paano mabuhay. Ayan o, nirespeto nila yung 50 meters yan guys, ayan o. So ito, para sa taong bayan to. Pero doon sa Candabong, Anda Bohol, shout out mga sir. Yan ang nasa video ko yan lahat. Kung paano hindi ginalang yung karapatang pangtao na kuan. O dito guys, tahimik na rito. Puro bato na. Mayroon doon, alam ko mayaman may-ari dyan, pero hindi niya pinakailaman dito. Kasi nga, sa taong bayan na to. Sa taong bayan sa Pilipinas. Mainit guys. Ang init yung araw guys. Mo, sinuong ko talaga para ipasyal ko kayo. O, yun lang gusto ko lang iparating sa pamunuan nung doon. Kasi nagulat ako, bakit ganun? Instead na magkaroon ng pagkakataon, ayan, nagtinda yung mga local doon, no? Yung mga siguro saan binibigyan ng karapatan magtinda para kumita, para mabuhay naman. Hindi yung ilang mayaman lang na gustong angkinin ang mismong dagat ng Candabong. Gustong angkinin at sila na lang makinhabang.
yung mga lokal hindi na makikinabang, pati yung mga ganito hindi na makaparada kasi gusto nila angkinin nila yung pinaka lugar ng dagat. Kaya I hope na sana mapanood ng mga taga-Anda Municipality itong video na to. Shout out sa inyo. Ano nangyari dyan sa Kadapon, Anda Bohol. Guys, pupunta tayo doon sa galing tayo kanina doon, pupunta natin yung dulo doon guys. Kung kuhaan. Bali, alam ko implemented din mo. Yun na nga, sabi ko nga, dapat nagkaroon ng right of way yung mga lokal. Hindi yung parang nilagyan lang ng daan na parang kulang na lang sakalin yung mga tao pag dumaan. Eto, nandun, nakita naman niyo pagpasok natin, hindi simentado yung daan doon. Hindi ko alam kung ito, nakabakod to guys, oh. So, ibig sabihin, private na yan dyan. Wow, sana all yung may-ari niyan. Oh, pero medyo bumaba ng gusto tong, yung isa ang medyo maganda. Siguro yung implementation ng local na monitor siguro to, kaya hindi nag-abuso yung mga kuan, o maganda lang yung nakaupo na mga opisyal. Shoutout sa inyo mga taga-opisyal ng Pugaling, Gindulman, Bohol. At hindi ko alam ang takbuhan nyo rito, pero nakita ko yung mga kuan, mga pader ng may-ari ng mga lupa ay parang in-implement nila yung 50 meters. Hindi ako abogado guys ha. Hindi ko alam yung mga DNR na mga rulings, but bilang kaalaman ng aking maliit na kaisipan, mayroong karapatan ang taong bayan ng 50 meters tulad nito. Ayan o, nagtayo yung mga may-ari niyan ng cottages, then nagkaroon sila ng 50 meters, tapos ang mga bisita na taga ibang lugar sa Bohol ay makakapunta at makakadalaw para magsama-sama. Ayan, may tindahan pa rin na maliit guys, ayan o, di ba? Pero siya, mobable siya, mobable. So pwede siyang alisin anytime. Hindi yung naka-fake siya at nakatulong sa lokal. Di ba? Nakatulong. O dito, may for rent pero lamesa. Lamesa is stable guys ha. Alam ko kasi yung mga hindi nakakakuha ng gets namin. So ito naman dito, ito yung mga tinatawag na mga bato-bato. Yung mga libre-libre lang, tulad namin, mukhang libre lang. Kasi hindi naman lahat ay may kayang magbayad sa cottages, 500 pesos. Masakit na sa bulsa ko yun eh. Tapos tatlo lang kami, ba? Ang amin lang naman kasi mai-tour ko kayo guys. Ito ang video na to, mini tour sa Gindulman, Bohol. So ito lang na pupuntahan natin yan guys. Di na tayo pupunta ng banda guys. Guys, ito yan. So alam ko nagmo-monitor yung mga local. Tinan mo kadaming tao guys. Ayan oh. Mamaya na guys, lalangoy. Ayun mga naglalakad sila. Ibig sabihin parang ang karakteristik nito tulad nung Anda de Boracay. Hindi malalim. Kasi yung kung napanood niyo yung guys, isa kong video na sa Basdio White Beach, ang lalim ng dagat dun guys, kaya delikado yung mga hindi marunong lumangoy. Hindi pantay yung surface, biglang lumalalim, kaya nakakalunod talaga pag hindi marunong lumangoy. Yan. Wala akong nakitang nagniningil ng environmental fee doon sa entrance, pero sa mga parkingan alam ko 50 pesos yung may 4 wheels. At yung sa akin, yung rila ko, 50 pesos siningil sa akin. Sa motor, 30. At alam ko private yun, yung lupa na yun. Karapat-dapat lang din kasi ganun talaga. Sila may-ari ng lupa eh. Private nila yun eh. Pinagamit sa iba. Kailangan mo talaga magbayad. Ganun lang yun. Guys, may kayat. Ano kayat? Bangit na salita yung salita sa Bisaya. Kayating? Ano ba yun? Kayating ba yun? Ayan oh, siguro wow, ang galing, income din yan guys. Wow, galing. Ang galing ng na may parent sila. Alright guys, check na natin yung karakteristik ng dagat guys. Kung ano ang meron dyan. Kasi actually guys, matagal na ako siyempre, Boholano tayo. Pero hindi ako nakatapak dyan sa dagat na yan. Kasi nga, may sarili kaming tapat ng dagat eh. So ngayon, dahil nga pumapasok tayo sa vlogging na industry,
Kaya aalamin natin kung ano talaga ang karakteristik ng dagat na yan. So nilangoy ko yan guys, ang haba ng nilangoy ko, ang layo ng nilangoy ko guys. Sanay naman ako sa dagat guys kasi ako ay isa namang mangingisda. Although hindi full time ako dahil meron naman kaming ibang pinagkakitaan, pero sanay ako mangisda at sanay ako lumangoy sa mga dagat. Masasabi kong isa ako sa mga divers din. Kung gusto niyo akong i-try, pwede rin, try natin. Ayan, nilangoy ko yan guys. Kita nyo, nandun ako sa dulo guys. So, pinamonitor ko ng, sinabi ko sa misis ko, monitor mo ako ha, para makita na sinubukan ko. Talagang lumayo ako doon, lumayo ako, tinignan ko. Bali, nilangoy ko yung banda roon. Tinignan ko yung karakteristik ng dagat. The same lang sa Anda de Boracay. Malayo yung lalim niya. Kahit malayo ka pa, hanggang dito pa rin yung tubig. At maraming seagrass. Sa Bisaya guys, lusay. Kaya nakatapak din ako ng isda doon 2 beses. So hindi ka familiar sa mga dagat. Matatakot kasi ang lawak ng seagrass eh. Pero ang dami isda diyan guys pag ganung klaseng dagat. Okay guys, ito kinuha siguro ng mga naligo to kasi pag tinapakan mo to guys ay masakit sa paa to. Pero iba naman yung tujom. Tujom sa Bisaya, sa ibang Bisaya, tuyom. Pero sa Bohol, tujom. Ayan. Pero ito, swaki ito guys, swaki. Maliliit pa lang siya. Baka kinuha ng mga naliligo kasi nga, pag tinapakan mo, masakit. So, 2 klase siya. Ayan. 2 klase siya. May yung parang orange na puti. At itong kulay green. Itong kulay green ay hindi masarap ang lasa nito, ang laman. Ang masarap ng lasa guys, ito lang. Ayan. Kaso lang maliliit pa lang to guys. Kinuha lang ng mga naliligo to kasi natatapakan siguro nila. Kasi nga maraming lusay or seagrass ang dagat na to. So, kuwan talaga to. Na tirahan ng ganito. Okay? Ano sa to? Kung sa kulay na, yellow. Yellow din na. Oh, mali de ko. White pod. Okay. So si kuya alam niya yellow. Usay nga na nido. Usay nga na niya. So akin no. So ayan guys, ayan no. Oh. Pwede niyo hawakan siya kasi ang hindi makahawakan yung tuyom. Kasi napakarupok ng tinik noon pagkat tumusok sa iyong kamay o sa paa ay ang tagal makuha. At saka nakakalagnat. Okay, pero ito hawakan mo lang ng kuwan yun, ayan no. Yan no. Oh. Kaya lang maliliit ito. Try natin basagin guys para tingnan natin yung laman. Guys, binasag ko, titingnan na kung may laman. Wala kasi, may laman kasi ito marami pag malaki ang buwan. Pero pag hindi, wala. So ayan guys, ayan. Ayan yung kulay, ayan ha. Maliit lang siya guys kasi maliit. Ayun na, nakadasukat-sukat na. Iyak na si kuya. Ayan guys. Tuwang-tuwa ang mga isda dyan guys pag nabasag yan kasi yung bituka at saka yung laman yung kinakain ng mga isda. Yan yung pangpain namin sa timing fish trap. Ayun guys, mga hindi naliligo. Model lang, model. Ayan. Hoy, maligo kayo. Sayang yung dagat. Ayaw maligo guys. Pero shout out sa kapatid ng asawa guys. Yan yung sponsor ng cottage namin. Kung wala yan, wala. May position kasi sa barangay yan eh. Sitting position. Guys, bali, lumangoy ako doon. At naisip ko pala, yung seagrass pala guys, ay puntahan ng tigwaw yan. Yung tigwaw sa Bisaya guys, sa English yan, sea snake. Kaya napabilis akong pabalik, hingal ako. Yung pala yan guys, hindi ko nadala kasi yung antipara ko, sa Bisaya antipara yon, pero sa English, ano yun? Ano yun? Goggles? Goggles, okay. So hindi ko nadala, mahirap makipagsapalaro doon, baka may tigwaw doon, patay. Walang gamot yun guys. Okay guys? Bingka, yung binili ko kanina sa Plinke, baon namin yan. At, tadeng, buko, di ba? Social guys. Ayan bao lang yan, pero buko. Kami lang meron nito guys. Wala yung iba. Anyway guys, thank you sa pagsubaybay guys. I hope na magbigyan nyo ng like. Kung hindi nyo nagustuhan guys, i-dislike nyo. Don't forget to subscribe guys. Bye bye. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye bye.